Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's another day. It's Friday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Praise God. Praise God. Friday na. April 25, 2025. Thank you, Jesus. Welcome dito sa ating live. Salamat sa Diyos sa panibagong umaga. Tayo ay muling nagising upang parangalan ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. God is good all the time and all the time. God is good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami ay muling nagising. You are good at all times. Hallelujah, Jesus. Biyernes na. Maraming salamat, Lord. Biyernes na po. Hallelujah. God is good all the time. All the time, God is good. Holy Spirit, maraming salamat po. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa paggabay niyo sa amin. At nakaraos, Biyernes na ngayon ng umaga. Hallelujah, Holy Spirit, thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you dahil buhay ka. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Salamat sa iyong mga provisyon, Panginoong Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesus. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Kaya, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, magpuri tayo sa Diyos, mga kating Jesus. Yan. So, welcome dito sa ating live. Facebook viewers, joiners, viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay April 25, 2025 ng umaga, Biyernes. Yahoo! Biyernes na, mga katindisa. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at tayo ay nakaraos. At ngayon ay Biyernes na naman. Glory to God. Okay, so magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y ginagawa. Yes, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay.
ko, bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Maraming salamat po dahil nandito na naman kami upang ikaw ay parangalan, upang itaas ang pangalan ng iyong anak, upang pasalamatan siya sa kanyang sakripisyong ginawa para sa aming mga buhay, para sa aming mga kasalanan. Utang na loob namin sa kanya ang lahat ng anumang pagbabagong nangyari sa mga buhay namin, sapagkat dahil sa iyong pagmamahal, Diyos Ama. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa maayos na pangangatawan, sa ligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa pagpapagaling mo sa lahat ng mga sakit na nararamdaman ng iyong mga kaanakan ng Body of Christ. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na kami ay malusog, na walang mga sakit na kung ano-ano. Kami ay pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah, hallelujah. Kami nagpapakumaba sa trono ng iyong kaawaan, Panginoong Hesukristo. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Patawarin mo kami sa anumang aming nagawang kasalanan, sa aming mga isipan, mga puso, sa aming mga bibig, sa aming mga ikinikilos. Patawarin mo kami, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaharian. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Father, for you are good at all times. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan. At maraming salamat dahil ikaw ang provider. You are our great provider. Lord Jesus, we hold on to our faith in you. For nothing is impossible with you, Father God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, na sila rin, Lord Jesus, ay katagpuin mo po
upang makilala kanila at lubusan na kanila maging kaligayahan, maging kapayapaan dahil sa iyo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst today. Ang sinasabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in your name, in the name of the Lord Jesus Christ, He is in our midst. Kami naniniwala na ikaw, banal na Espiritu, ay nandito sa aming kalagitnaan upang kami ay gabayan. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Buksan mo ang aming mga isipan, banal na espiritu, ang aming mga puso, ang mata ng aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. At mas lalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Heso Kristo. Oh, hallelujah, hallelujah. Itago mo po, banal na espiritu, ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Heso Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang Diyos Ama, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa bawat taong naniniwala sa kanyang anak na si Panginoong Heso Kristo. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan, ito si Tita Bets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome dito sa ating live. At ngayon ay Biyernes na. So, Biyernes na, mga ka-Team Jesus. Biyernes is real. Sa inyo dyan ay Biyernes na ng gabi. Yahoo! So, mga ka-Team Jesus, tapos na tayo sa Galatians. Yahoo! Natapos natin ang Galatians, ang mga taga-Galatia, at sana'y ating ating nakuha ang mensaheng nais iparating ni Pablo mula sa mga taga-Galatia, mga ka-Team Jesus. So, huwag tayong gumaya sa mga taga-Galatians, mga ka-Team Jesus. Kailangan na maging firm tayo sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at dapat na iisa ang ating hangarin bilang
kabahagi sa katawan ni Kristo, iisa lamang ang ating hangarin, hindi ang ating mga sarili, hindi ang ating mga sariling satisfaction o sariling atensyon o whatsoever, kundi isa lamang ang ating purpose, ang ating goal, ang ating patutunguhan. Isa lamang, we are one body in Christ at wala tayong ibang pinapakilala, wala tayong ibang itinataas, kundi si Panginoong Jesucristo, at tayo ay nagpapakumbaba, no, sa mga sarili natin na wala tayong magagawa kung wala si Kristo. Kaya wala tayong ibang itinataas, wala tayong ibang pinaparangalan, wala tayong ibang purpose, hangarin, kundi ang makilala si Panginoong Jesucristo sa sanlibutan at maalagaan natin, mahalin natin ang ating mga kasamahan, mga kapatid natin kay Panginoong Jesucristo. So, ayan mga ka-Team Jesus, no? So, wag natin kalimutan na kagaya ng sinabi ni Pablo sa Galatians 6, no? Galatians 6, chapter 14, no? Ngunit para sa akin, Galatians 6 verse 14. Ngunit para sa akin, wala akong ibang ipinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa cross. At dahil sa kamatayan niya sa cross, wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo. Hindi na mahalaga kung mga bagay sa mundo, at wala rin akong halaga para sa mundo. Hindi na mahalaga kung tuli tayo o hindi. Ang tanging mahalaga ay kung binago na tayo ng Diyos. Ayan ang tanging mahalaga, mga ka-Team Jesus, na magkaroon ng yung pagbabago ang ating mga buhay, lalo na magkaroon tayo ng kababaang loob na patuloy nating ipinapakilala si Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi nating, let me be decrease and Jesus increase. So, hindi tayo ang makikita, no? Hindi tayo ang makikita sa nakikita ng mga tao sa ating buhay, sa paligid natin, sa mga pamilya natin, sa ating ka-team, kundi ang makikita ay si Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin. Kung ano ang ugali meron siya, so magiging Christ-like tayo. Yon ang ating goal, mga ka-Team Jesus, na tayo ay maging Christ-like. So hindi kung anong imahe, kundi tayo ay magkaroon ng ugali na kagaya kay Panginoong Hesukristo. Yan ang ating target, yun ang ating ultimate goal, mga ka-Team Jesus. We become Christ-like. So, ano ba ang ugali mayroon si Panginoong Jesucristo? Ang ugaling mayroon si Panginoong Jesucristo, unang-una ay masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. So, obedience in the will of God. So, palagi niyang kinikilala ang Panginoong Diyos Ama. Palagi niyang pinasasalamatan. So, bago siya gumawa ng mga hakbang, bago siya gumawa ng mga milagro, kung ano-anong mga milagro o himala ang kanyang ginagawa, ay kinikilala niya muna ang Diyos Ama. Diyos Ama, maraming salamat sa pagkain na ito. Ikaw po ang magpapala nito upang makakain. O nanahimik siya, nagpasalamat siya sa Diyos Ama. Kaya, ang nangyari ay nagkaroon ng milagro, himala, na maraming nakakain sa loob sa dalawang tinapay at 5 maliliit na isda, o di ba? Ay maraming nakakain, may sobra-sobra pa. So ganun ang ugali ni Panginoong Jesucristo. Hindi siya mayabang, hindi niya sinasabing ako nang bahala nitong lahat, hindi. Kundi sa bawat na pagkilos na ginagawa niya, ay kinikilala niya ang Diyos Ama, pinagdadasal niya muna bago niya ginagawa ang mga hakbang o ang mga plano niyang gawin. Okay? So yan ay isa sa mga katangian ni Panginoong Jesucristo
Ano pa? Isa siyang mapagkumbaba. Namumuhay siya na ang kanyang pamumuhay ay napakasimple. Wala nga siyang matirhang bahay, wala nga siyang sariling bahay Walang mga kapritsyo sa katawan, simpleng pamumuhay. Ganon si Panginoong Hesukristo. Ang kanyang pamumuhay. No? Hindi siya mapili ng pagkain, hindi rin siya mapili kung sino ang kanyang sasamahan. So, ganon siya. Ganon ang ugali ni Panginoong Hesukristo. Submission to God the Father. Yung mapagmahal sa kanyang mga kaibigan. Kaya nga, umiyak siya nang si Lazarus ay namatay, di ba? Umiyak si Panginoong Hesukristo nung si Lazarus ay namatay. So, siya ay mapagmahal na kaibigan. Ang paraan ng kanyang yung sa ministry niya, no? Doon sa kanyang mga disipulo ay mapagkumbaba siya sa kanyang mga disipulo. Hindi siya mayabang, na akala mo kung sino, kundi makikita natin ang kababaang loob ni Panginoong Hesukristo. Kaya dapat ay ganoon din ang ating gagawin, na tayo ay mapagkumbaba at hindi natin isipin na tayo ay higit pa sa kaninuman. Subalit kapag tayo ay nasa isang organisasyon, kailangan nating irespeto kung sino man ang itinilaga ng ating Panginoong Hesukristo na siyang maging servant leaders sa body of Christ. So, kailangan natin silang irespeto at kailangan din natin silang pahalagahan. Isama natin sa ating mga pagdarasal. Okay, so dito tayo ngayon ay nasa Ephesians na tayo ngayon, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So, dito tayo sa Efeso o kaya sa Ephesians. So, tingnan natin ang chapter 1, verses 1 to 14. Ayan. So, pag-aralan natin ang Efeso. So, tapos na tayo sa, ang una nating pinag-aralan. Una nating pinag-aralan ay ang Acts, di ba? Acts, and then after sa Acts ay ang 1 Corinthians, 2, ang mga Roma pala. Acts, then Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, sunod, Galatians. So ngayon ay tapos na tayo niyan. Dito naman tayo sa mga taga-Efeso, at alamin natin kung ano namang pag-uugali mayroon ang mga taga-Efeso. Okay. So, basahin natin ito. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Mahal kong mga pinabanal sa Efeso, mga matapat na kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos ng ating Ama at Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinilit niya tayo. Pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Okay? Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon na rin, kaya yan ang John 3:16, mga ka-Team Jesus. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo
na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng itinakdang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban at ayon nga sa plano niya noon pang una. Pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya kay Kristo ay magbigay puri sa Kanya. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pananampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda ng pagmamay-ari na niya kayo. Bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matatanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito papurihin siya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon Diyos Ama. Maraming salamat sa iyong mga salita ngayon, Banal na Espiritu. Pabayan mo kami upang maintindihan namin ang nais mong iparating sa bawat isa. Buksan mo ang aming mga puso at itago niyo po doon sa loob nito ang iyong mga salita upang ito'y aming magamit sa mga panahon na kailangan namin ang mensahe mo. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Okay, so dito naman tayo sa greetings ni Pablo para sa mga taga-Episo. So ito ang sabi niya, Sumainyo nawa, ayan, yan ay nasa verse 2. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, peace be with you. Peace be with you. Ang kapayapaan, blessings and peace be with you from our God the Father and the Lord Jesus Christ. Ayan. So, yon ang ating ginagawa. May the Lord bless you and keep you. Ganun, no? Give you peace. Oh. Kaya doon sa bahay ng Diyos, sa Brindisi, ay iniwan natin yung Word of God na yan. Nang sa ganoon ay ito ang ating idiniklara doon sa mga pinili ng ating Panginoong Diyos Ama na maging panibagong may-ari ng bahay niya at mag-enjoy sila sa lugar, mag-enjoy sila sa area kasi ang sabi ng aming agent, ang titira daw doon sa bahay ng Diyos ay multi-family. Na ibig sabihin ng multi-family dahil sila, yan ang laki, yan ang kultura ng mga ano, 'di ba? Kultura ng mga Asia na magsama-samang tumira. So, maraming titira doon sa bahay ng Diyos. At yung pinagdadasal natin, ang kaligtasan nila, na maranasan nila ang kapayapaan, maranasan nila ang biyaya, no? Maranasan nila ang kagalakan sa puso nila kung sila ay nandun sa bahay ng Diyos, kagaya ng aming nararanasan. Yun ay aming seed para sa kanila. So, dahil sila ay mga Chinese. Mga Chinese sila, so ang mga Chinese magkakasama yan sila, lula, mga kapatid, mga apo, mga ganyan, mga anak. So, yan, multi-families ang titira
ang tumitira na ngayon doon sa bahay ng Diyos. Kaya iniwan natin doon yung salita ng Diyos na may the Lord bless you and give you peace and mga ganun. Ay, hallelujah, praise the Lord. So yun mga ka-Team Jesus, na marami silang may mga bed na doon sa mga kwarto. Mayroong mga recliners doon sa movie room na ang mga recliners na yun ay pwede nilang gawing higaan dahil mag-recline yun ay very relaxing yun doon sa loob ng movie room na yun habang sila ay nanonood ng movie na para silang nasa movie house dahil nga surrounded ang bahay ng Diyos ng music. Yun ay talagang binayaran ni Tito Bryant yun para ang bahay ay maging surrounded, na ibig sabihin nun kahit ikaw ay nasa kusina, kahit ikaw ay nandoon sa terrace, kahit ikaw ay nasa billiard hall, maririnig mo pa rin ang music na ang sarap ng pakinggan dahil nga surrounded siya. So dahil yun ang gusto ni Tito Bryant, mga ka-Team Jesus, sa bahay na binigay ng Diyos sa kanya. Dito tayo sa Overland, wala mang surrounded music dito. Kaya itong si Tito Bryant, yun talaga ang kanyang hangarin. Yun ang niya ba, na pag nakikinig siya sa music, mga ka-Team Jesus, ay masarap ang pakinggan dahil ang sound ba ay even, na hindi yung masakit sa tainga na kagaya lang sa cellphone, kundi ang sound ay even ba siya? Even ang sound, no? Ganyan. So, kaya bumili talaga siya, mga ka-Team Jesus, ng kanyang sariling gadgets. Kahit na maaaring sabihin natin, expensive ang kanyang hobby. Doon siya masaya na pag nakikinig siya sa Word of God, pag nakikinig kami ng mga music, ng mga pagpupuri, ay ang sarap pakinggan. Nandun ang bass, kung ano-ano na lang ako. Wala mong problema sa akin kung ano, basta makarinig lang ako. Pero sa kanya hindi, kaya expensive ang kanyang mga hobbies. Maaring siguro ay bumili siguro siya ng almost $3,000 ang mga na yun, yung mga gadgets ng Boss, yung BOSE, yan ang kanyang brand. Ang ganda naman talaga. Kaya pinabayaan ko na lang kasi yun ang kanyang hilig. The Lord provided, to God be the glory. Salamat sa Diyos. So, ganun yun, mga ka-Team Jesus, no? Ayan, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus, ang ating ibinibigay, ang pagpapala at ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos Ama at ni Panginoong Hesukristo ang ating ibinibigay, ang ating binibitiwan sa kahit na sinong ating kakausap, ating kahalubilo, ating fellowship. Hallelujah. So dito na naman ay binibigyang pansin dito ni Pablo, mga ka-Team Jesus, no? Ang tungkol na naman sa plano ng Diyos Ama. So sa bawat lugar na pinupuntahan ni Pablo, hindi niya nakakalimutan na ang kanyang goal niya, ang kanyang hangarin ay upang maipaliwanag sa mga taong nandyan sa lugar na yan kung bakit nandoon siya. Kung bakit, kasi ito, nandoon na si Pablo sa Efeso dati eh. Ito yung mga lugar na nilakbayan niya, Roma, Corinto, Galatia, Efeso. Siya ang ginamit ng banal na espiritu upang itanim sa lugar na yan, ang Church of Christ. Ang Body of Christ. So, ito yon sa mga Episo. Kaya lang, hindi naman siya, di ba siya ay ikinulong na sa Roma, kaya hindi na siya makakapunta. So, sa pamamagitan ng liham, ay ibinabahagi niya ang encouragement, ang pagpapaliwanag pa rin tungkol sa kapangyarihang ginawa o ang planong ginawa ng Diyos Ama para sa atin, na kung sino man ang maniniwala nito, kung sino man ang tatanggap nito, tatanggap kay Panginoong Hesukristo ang kanyang sakripisyo, ay magkaroon tayo, matatanggap natin ang ang ipinangako ng Diyos Ama. Ayon sabi dito niya, 2 Corinthians 15:8, 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 2 Corinthians
Ang banal, dito tayo sa 13. Kayo man ay napabilang na kay Kristo, napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas sa pagsasampalataya ninyo sa Kanya. Ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Kaya nga, ang banal na Espiritu, ang tanda na tayo ay pagmamay-ari na ng Diyos Ama. Paano tayo mabigyan ng masilyuhan sa banal na Espiritu kung hindi pa tayo nabaptismo sa tubig? Di makapasok ang banal na Espiritu sa atin, mga ka-Team Jesus, kung hindi tayo nabaptismo sa tubig. Yun ang kautusan, yun ang nasa salita ng Diyos. Kaya kayo, wag na kayong magtagal, wag na kayong magpatagal na hintayin pa ninyo ang schedule, ang ganito, ganyan, hintayin pa talaga ninyo. Kung kami lang ay nandiyan sa inyong lugar, ay binaptismo na namin kayo. Dahil ayaw naming ma-miss ninyo ang presensya ng banal na Espiritu sa mga buhay ninyo. Nandoon ang pagpapala at ang kapayapaan, no, fruit of the Spirit, kapag tayo ay nabaptismo na sa tubig. Kasi nga, the Lord cannot compromise with His word, with His promise. Hindi pwedeng papasok ang banal na Espiritu sa mga buhay natin, sa mga katawan natin, kung hindi tayo nabaptismo. Pumapasok pa nga yung mga masasamang espiritu sa katawan natin kahit nabaptismo na tayo. Paano pa? How much more kung hindi pa tayo nabaptismo? Kaya lang, kahit na minsan may mga espiritong pumapasok sa ating katawan na paaring sabihin natin dahil sa likas na kasalanan natin, subalit, hindi sila nagtatagal sapagkat silyado na nga tayo ng banal na Espiritu. You are mine, sinasabi na ng Diyos Ama, you are mine. O sino sa inyo ngayon ang hindi pa rin nabaptismo hanggang ngayon, ilang buwan na yung pinapaliwanag sa atin at pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu? Hihintayin pa ba ninyo? Kailan pa kayo magpabaptismo? Ilang beses na nating narinig ito. Nasa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang ipinangako ni Panginoong Jesucristo bago siya muling bumalik doon sa langit na umupo doon sa gilid o sa right side of God the Father. Ang sabi niya, hintayin ninyo ang banal na Espiritu. Yun ang kanyang ipinangako sa kanyang mga disipulo. Bilang tanda ng pagmamay-ari niya. Kayo, pagmamay-ari tayo ng Diyos Ama, kailangan natin ang silyo ng banal na Espiritu. Pero marami pa rin sa atin ang hindi pa nabaptismo. Naghihintay pa ba kayo? Kailan kayo magpabaptismo? Bakit yung pinatatagal ang pagbaptismo na yan? Gayong napakadali lang sana yan kung mayroon tayong kapatid na isang Kristiyano na nabaptismo na, yun lang ang requirement. Isang tao na nabaptismo na, siya ang magbaptismo doon sa mga gustong magpabaptismo. Bakit pinatatagal pa ninyo yan? Kung kayo ay gustong magamit ng ating Panginoong Jesucristo, bakit ang tagal pa ninyo magpabaptismo? Tingnan ninyo ang sabi niya. Paano natin mararanasan ang presensya ng banal na Espiritu kung hanggang ngayon, ilang taon na tayong naging Kristiyano, subalit hindi tayo nabaptismo? Pinapatagal pa natin. Bakit hindi ninyo ginagawa yang kaagad kagaya ng ginagawa ng mga disipulo? Nagpabaptismo agad sila, hindi na nila hinintay na kung kailan pa sila available, no. Every time, every day is a precious day. Our days are numbered, mga ka-Team Jesus.
ang ating mga buhay, ang ating araw ay bilang. Hindi natin pagmamayari ang sarili natin mga katawan, ang sarili nating buhay. Doon nga si Brother Alan nag-post diyan sa vitamin, sinare ko nga yun yung isang vlogger, na ang ganda-ganda niya, ang dami niyang followers, ganito, ganyan, ang ganda niya, magbablog-vlog siyang ganyan, millions ang nanonood. Pero sa isang iglap, na-disgrasya siya, at namatay. O see, ano na lang nangyari sa buhay niya? Sa pamamagitan ba ng kanyang pag-vlog? Marami bang mga naligtas na mga kaluluwa? Wala. Bakit? Wala sa kanya ang banal na espiritu. Dahil kung nasa atin ang banal na espiritu, mga ka-Team Jesus, pakikinggan natin ang conviction ng Holy Spirit. Sundin natin ang conviction ng Holy Spirit kung ano ang dapat gawin. Mayroong magdidikta sa mga puso natin na ito ang gawin mo. Nandoon ang tinatawag nating burden. Heavy heart, burden. Hanggat hindi natin nagagawa itong pinapagawa ng banal na espiritu sa atin, hindi tayo mapapalagay, hindi tayo natatahimik, hindi tayo nakakatulog, sapagkat nandoon ang conviction ng Holy Spirit na gawin mo ito. So, ang buhay natin ay numbered. Bilang ang ating mga buhay. Ang bilang ng buhay natin, ang ating araw dito sa mundo ay bilang. Kailan pa ba tayo? Kailan tayo maging handa na mangyari ang pagkakataon na yan? Kailan? Kaya bawat araw, kaya nagpapasalamat tayo sa this is present. Regalo ito ng Diyos Ama sa araw-araw nang sa ganoon ay tayo ay maging kagamit-gamit sa Kanyang kaharian nang sa ganoon tayo ay magagamit natin itong ating buhay. Anumang mga resources mayroon tayo para sa kapurihan ng Diyos Ama. Para sa kapurihan ng Diyos Ama. Sapagkat oras na kunin na tayo ng Diyos, na ipinagdadasal, alimbawa ako, pinagdadasal ko sa Panginoon, Father God, bigyan mo kami ng mahabang buhay, nang sa ganoon ay magamit mo pa ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan. At kung tapos na po ang aming mga papel na ginagampanan sa iyong kaharian, Panginoon, ito ay aming kahilingan, na patulugin mo lang po ako, na wala ng mga sakit, wala ng mga emergencies, wala ng mga ganyan, na makapagsabi ako ng, okay, this is it, tapos na ang buhay ko, ganito, ganyan, no? Makapagpapaalam pa ako sa aking mga mahal sa buhay, na ganito, kagaya ng nangyari sa aking nanay. Si Nanay Berta ay very blessed, sapagkat hindi diretsuhan ang kanyang pagkamatay. Kundi nag-usap pa kami, nagpaalaman pa kami, nandoon pa mga kapatid ko, napagsilbihan pa siya, at sinasabi pa niya, linisin na ninyo ako, ayusin na ninyo ang aking katawan, ayan, magsuot na ako ng magandang damit, ganyan, kasi andito na sila, susundin na nila ako, so linisin na, ayusin na ninyo ang aking katawan. So nilinis siya, inayos siya, tapos sabi niya, okay, huwag na ninyo akong galawin ha. Huwag ninyo akong galawin. Hayaan lang ninyo ako. So after 2 hours ay humugot siya ng kanyang hininga. At paghuhut ng hininga na yon, hindi na nakabalik ang hininga na yon. At yun na ang kanyang katapusan. Very peaceful. See? Ganun lang kasimple. So yun ang dinidesire ko na maayos na kukunin ako ng Panginoon. Hindi sa mga ganyang sitwasyon na disgrasya dito, nagkano dito. Bakit? Wala ba ang gabay ng banal na espiritu? Wala ang billions of angels na nag-iingat sa atin. Kaya nga araw-araw, billions of angels of the Lord, we activate you.
In front of us, behind us, all around us, ang pag-iingat ng mga bilyones na anghel sa atin upang ang ating mga katawan, ang ating mga buhay ay maalagaan, no? Maalagaan, ma-preserve ang ating mga buhay para magamit pa tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Oh, hallelujah, Jesus. No? So, ganun lang mga ka-Team Jesus. Hindi yung tragic ang katapusan ng buhay, hindi yung sa hanggang ngayon, alam nyo ba na hanggang ngayon ay nagsasuffer pa rin ang mga bata, nagsasuffer pa rin sa nangyaring trahedya sa pagkamatay ni Papa Edgar. Bakit? Ito ay biglaang nangyari, na disgrasya siya, no? Na disgrasya siya mga ka-Team Jesus. Tapos ang kanyang bank, mayroon siyang bank account na ano ba 'yon, yung sa Land Bank at saka sa BDO na may mga laman. Subalit hanggang ngayon, ilang taon na siyang nawala. Hanggang ngayon ay binubuno pa rin namin niya ng pagdarasal na mailabas na. Kaya nga umuwi ako nung 2 years ago para magbigyan ko ng authority na ilabas yung mga ganitong mga properties whatsoever. Pero hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa bangko. Ang bangko ang nakikinabang sa halip na ang mga bata ang makikinabang doon sa laman ng kanyang bank account. See? Na sana sa pamamagitan ng laman na yun ay makatulong yun upang matugunan kung ano man ang pangangailangan nila, yung bahay makumpleto na kasi hindi pa natapos ang construction, yung ganito ganyan, no? So dahil biglaan ang pagkawala, hindi mabuksan kung ano ng ATM niya, ano ang PIN niya, ano ang ganyan niya, hindi nabubuksan. See? Ganun, mahirap mga ka-Team Jesus. Mahirap. So, yun ang ipinagdadasal natin. Kaya nga, ang buhay natin ay numbered. Ang ating araw, our days are numbered. Na ibig sabihin nun mga ka-Team Jesus, habang tayo ay buhay, huwag nating hintayin ang banal na espiritu, huwag nating pahintayin ang banal na espiritu. Saka na lang, ang schedule kasi namin ay ganito pa. Ang schedule, malapit nang matapos ang Abril, hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nabaptismo. Saka na lang, ngayong ano pa kasi ang schedule. Sa Biblia, mga ka-Team Jesus, hindi sinabing i-schedule pa kayo para kayo ay mabaptismo. Kung sino ang may gustong magpabaptismo, kung mayroong Kristiyano na dyan na nabaptismo na rin, pwede siyang magbaptismo sa'yo. Sapagkat huwag nating hintayin na mangyari pa ang mga sakuna sa buhay natin bago pa tayo magpabaptismo. Dahil ang baptismo, yun, anong sabi dito? Anong sabi dito? Ang banal na espiritu, yan ay nasa 14. Ang banal na espiritu, ang katibayan na matanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papurihan siya. O see? Hindi ko sinasabing akin-akin lang yan. Upang matanggap natin ang pangako ng Diyos Ama. Yan sa John 3:16. Kailangan natin ang presensya ng banal na espiritu. At hindi yan mangyayari kung hindi tayo nabaptismo sa tubig. Kaya nga, kailangan natin, mga ka-Team Jesus, kung naintindihan natin
ang salita ng Diyos, na intindihan natin ang mabuting balita, ang kaligtasan na inialay ni Panginoong Jesucristo sa ating lahat, dapat na hindi natin pinatatagal ang pabaptismo sa tubig. Pinapatagal pa ninyo. Marami pang hindi na baptismo dyan, yung mga Team Jesus members. Marami pa. Malapit na ang May. At the end of May, kung hindi pa rin kayo na baptismo, tatanggalin namin kayo sa Team Jesus membership. Sapagkat hindi pwedeng makahalo sa pag-uumpisa ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo ang mga Kristiyanong wala pang baptismo sa tubig. So marami pa kayo, may 1 buwan pa kayo na ayusin yan kung gusto ninyong manatili sa Team Jesus membership, sapagkat yun ang ating kailangan. Hindi tayo magagamit ng Diyos Ama sa kanyang kaharian hanggat wala, ito ang, anong sabi? Tanda ng pagmamay-ari niya kayo. O wala ang banal na espiritu. Pinapatagal pa talaga ninyo. Kaya kayo rin ng mismong nagsasuffer sa mga buhay ninyo at kayo ay binubuli ng masamang espiritu, binubuli kayo ng demonyo sapagkat wala pa kayong silyo ng banal na espiritu. Kaya itong mga demonyo, itong mga samang espiritu, binubuli kayo. Na ganito, na ganyan, pinaghihirapan kayo ng mga masamang espiritu dahil wala kayong silyo ng banal na espiritu. Itatanong pa ba ninyo yan kung bakit naghihirap kayo at bakit ay grabe ang struggle ninyo? Dahil sabihin ng demonyo, sabihin ninyo, I am a child of God. Ako ay anak ng Diyos. Ano anak ng Diyos? Sinabi mo lang yan, pero hindi mo isinikilos na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi si Panginoong Jesucristo, nagpabaptismo siya sa tubig. Pagkatapos niyang nagpabaptismo sa tubig, saka bumaba ang presensya ng banal na espiritu sa kanya. Hindi yung nandoon na kaagad, no. So pagkatapos na siya ay nabaptismo sa tubig, saka bumaba ang presensya ng banal na espiritu. At diniklara ng Diyos Ama, Behold, this is my Son, whom I am pleased. Ganon din ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nabaptismo sa tubig. Sasabihin ng Diyos Ama, Behold, ito ang aking anak. Kung saan ako'y nagagalak o sa kapayan papasok ang banal na espiritu bilang silyo, tanda na tayo ay mga anak ng Diyos at ang masamang espiritu ay wala nang magawa sa atin kahit ano pang gagawin niya sapagkat silyado tayo sa banal na espiritu. Hallelujah. No? So, ganun dapat ang gawin natin. Pinapatagal pa ninyo yung baptismo na yan dahil hinihintay pa ninyo yung kung ang church ay magsasabi sa inyo na ito pang schedule. Ang pastor ay busy. Busy kasi ang pastor, hindi makaano sa amin. Kailangan ng pastor. Wala man doon sa Biblia na, kailangan ang pastor ang magbaptismo sa inyo. Ang sabi doon, ikaw bilang Kristiyano, na ikaw ang nagbahagi sa salita ng Diyos, at ikaw ay nabaptismohan na, pwede kang magbaptismo sa iba na tumanggap kay Kristo. Halimbawa, ngayon, may tumanggap kay Kristo. Gusto mo bang magpabaptismo? Nandiyan na mismo ang sapa. Gusto mo magpabaptismo? Yes. Baptismohan ka agad yan. Hindi na yan patagalin. Nang sa ganoon, ang banal na espiritu ay mararanasan nila, masilyuan sila ng banal na espiritu, maranasan nila ang kalayaan mula sa torture at pagboboli ng demonyo sa mga buhay nila. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. So wag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ay buhay pa.
sapagkat ang ating buhay, ang araw na nandito tayo sa lupa ay numbered. Bilang. Bilang ang ating oras, ang ating araw. So kung sino man ang gustong magpabaptismo dyan, pwede kami mabaptismo sa inyo. Si Tito Brian, pwede. I-schedule natin ng Sabado, ng Domingo, okay? Sandali lang naman yung baptismo na yan kung nandun ang presensya ng banal na Espiritu. Hindi man yan magtagal, kahit live, kahit mag-ano lang tayo, mag-messenger. Okay, ikaw ba ay naniniwala kay Kristo? Yes, ikaw ba? Ganon lang yun kasimple. At may mag-submerge sa'yo doon sa tubig. Kasi kailangan natin ang baptismo. Yun ang tanda natin na tayo ay mga anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yun matatanggap natin ang pangako ng Diyos Ama. So, ang banal na Espiritu, ang palatandaan na tayo ay mga anak niya. Hindi lang yung baptismo na ginawa natin nung tayo bata pa. Hindi man yung submersion. Pisik man lang yun. Hindi man yung submersion. Ang ginawa ni Panginoong Kristo ay submersion in water. Na ibig sabihin nun ay talagang nakalublob ka sa tubig. Huwag kayong magtagal na parang you took it for granted. Nakita na ninyo, ilang beses na yung inuulit-ulit sa salita ng Diyos sa pinag-aaralan natin. Ilang beses nang pinapaalala. Ano pa yan? January, February, March, April. Matapos na lang ang April, mag-May na naman. Hanggang ngayon, sino pa? Si Leah lang ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kayo dyan, yung iba, magpapabulag, nagpapabingi. Pabingi-bingihan, pabulag-bulagang kayo dyan. Gayong sinasabihan na kayo ng banal na Espiritu na kailangan natin ang silyo ng banal na Espiritu upang tayo ay makilala bilang mga anak ng Diyos. Hiwalay sa mga taong nasa mundo. Tagal niyong magpabaptismo. Ba't ganun tayo? Ang tigas ng mga ulo natin, no? Di natin naiintindihan ang pakahulugan, ang halaga ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Di natin naiintindihan, hindi natin nabigyan ng halaga ang banal na Espiritu. Gayong ayon sa salita ng Diyos, siya ang palatandaan. Silyado tayo, hindi na pwedeng makagalaw ang masamang espiritu sa atin kahit anong gagawin niya, sapagkat tayo ay silyado ng banal na Espiritu. So kapag nandito ang banal na Espiritu sa mga buhay natin, pag makita tayo ng mga demonyo, makita tayo ng mga alagad ng demonyo, matatakot sila sa atin, kagaya ng nangyari kay Panginoong Kristo, di ba? Yung nasapian ng masamang espiritu. Yung nasapian ng masamang espiritu, takot sila kay Panginoong Kristo. Wag! Nandito ka ba upang kami ay parusahan na? Hindi pa panahon. Bakit? Alam nila, nakikita nila na ang taong ito ay may espiritu, banal na espiritu ang nasa katawan niya. So, ganun din ang paniniwala natin sa mga sarili natin. Kapag ang banal na espiritu ay nasa sa atin na, yung mga masasamang espiritu na yan, mag-ingat yan sila sa atin. No? Diba? Mag-ingat ka sa biyahe mo, mag-ingat ka sa ano. Sinasabi natin, sila ang mag-ingat sa akin. Yung mga masasamang espiritu, sila ang mag-iingat. He that is in me is greater than he that is in the world. If God is with me, then who can be against me? Ganun yun Yun ang pangako ng Diyos.
He that is in me is greater than he that is in the world. So kung tayo ay nabaptismo na sa tubig, sino ang nandito sa atin? It's the Holy Spirit. Yun ang silyo, palatandaan na tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos Ama. At matatanggap natin ang kanyang ipinangako para sa kanyang mga anak. Kayo, araw-araw kayong nabubuhay sa mundo. Araw-araw kayong pinapaalalahanan ng banal na espiritu, pero you took it for granted. Umabot na ng ilang buwan, matapos na ang pang-apat na buwan na pinapaalalahanan tayo ng Holy Spirit, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, na kailangan nating magpabaptismo. Kailangan, kasi ito ang silyo, palatandaan niya na tayo ay anak na ng Diyos. Pero hanggang ngayon ay you took it for granted. Ang banal na espiritu, hindi siya pwedeng mag-insist sa gusto natin, sa gusto niya. Nagpapaalala lang yan, kagaya doon sa encounter na napanood natin. Hindi nag-i-insist si Panginoong Jesucristo doon, nagpapaalala lang siya. Ang Diyos ay maapuno ng pagmamahal, ito yung pagkain yan. The bread of life, ito yung tubig na nagbibigay sa atin ng kaligtasan, ganun. Nagpapaalala lang siya, pero He never insists na sundin natin siya. It is our choice. Choice natin yun. You have the choice to be blessed or to be cursed. Those are the two choices. Ang pagpapalain ka o ang isumpa ka. Dalawa lang, nasa sa iyo na yan. Ako, I chose to be blessed. Kaya, nung yung sinabing, sino ang gustong magpabaptismo? Magpabaptismo. Ako, magpabaptismo na ako. Ayan. Desisyon natin yan, hindi desisyon ng iba. Desisyon natin yan, mga ka-Team Jesus. Kumakatok ang banal na espiritu sa inyo. Dinideklara ninyo na kayo mga Kristiyano? Dinideklara ninyo na kayo ay mga tagasunod ni Kristo? But you took for granted the Holy Spirit. Anong sabi sa salita ng Diyos? Mapapatawad ng Diyos Ama ang blasphemy o kaya ang pagbabaliwala ng tao kay Panginoong Jesucristo, ang ginawang pagkakasala ng tao kay Panginoong Jesucristo. 'Di ba? Yung blasphemy na ginawa nila kay Panginoong Jesucristo, yung kalupitan na ginawa nila kay Panginoong Jesucristo, mapapatawad yan ng Diyos Ama. Subalit ang pagbabaliwala sa banal na espiritu, ang paglalapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad ng Diyos Ama. Ganoon kahalaga ang banal na espiritu, sapagkat siya ang nandito ngayon sa kalagitnaan natin. Siya ang kumakatok, siya ang nagpapaalala sa atin. Hindi siya makapagsalita, kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon siya nangungusap sa atin. Subalit may iba na binabaliwala siya. Naging komportable sa sitwasyon nila, sa halip na tayuan ang kanilang pananampalataya kay Kristo, gawin kung ano ang nararapat sa harap ng Diyos, upang sila'y makilala bilang mga anak ng Diyos. But hanggang ngayon, umabot na lang ng 4 na buwan, malapit nang matapos ang 4 na buwan, pero you took it for granted. Naway patawarin kayo ng Diyos sa mga buhay ninyo, sapagkat ilang beses nang nagpaalala ang banal na espiritu sa atin, subalit binabaliwala ninyo ang kanyang presensya. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong rebuke. Maraming salamat po. Patawarin mo kami, banal na espiritu, kung kami ay
binabaliwala ka namin. Patawarin mo kami, Diyos Ama, forgive us. Hayaan mo ang iyong kaawaan ang aming mararanasan at hindi ang iyong parusa. Patawarin mo po kami kung hindi namin agad inaaksyonan ang pagpababaptismo. Gayong ito ang pinapaalala sa amin na ito, ayon sa iyong salita, ito ang palatandaan na kami ay iyong mga anak. Na mararanasan namin, matatanggap namin ang iyong mga pangako. Patawarin mo kami, Diyos Ama. Patawarin mo po ang aming mga kapatiran na hanggang ngayon ay wala pa ring baptismo sa tubig. Lord, patawarin mo po sila. Lord, have mercy, Lord Jesus, have mercy po. Bigyan mo sila ng oportunidad, bigyan mo sila ng pagkakataon na maisagawa ang pagpabaptismo sa tubig, Lord. Sa madaling panahon, Panginoon, patawarin mo po sila. Yes, Jesus. Gusto naming maging buo ang aming pagiging Kristiyano, na maranasan namin ang galaw ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. Wala kaming magagawa kung wala ka. Kami ay mahina. Mahina kami. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoong Jesucristo. Patatagin mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na makinig kami sa signal, sa hudyat ng banal na Espiritu. Makinig kami sa conviction ng Holy Spirit at hindi yung anong gusto namin. Kung anong gusto namin gawin, yun ang gusto namin. Oh Lord, tulungan mo kami, Lord, na patayin namin yung aming mga personal na mga gusto. Kundi ikaw, Panginoong Jesucristo, ang masunod. Ikaw, ang conviction ng Holy Spirit, ang masunod sa aming mga buhay at hindi kami. Patawarin mo kami kung nauuna namin yung aming mga sarili kaysa sa iyo. Oh, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, sa bawat kilos na aming gagawin. Na ikaw ang aming masusunod. Upang mapurihan namin ang Diyos Ama. Upang magaya kami kay Kristo, kay Panginoong Jesucristo, na masunurin sa Diyos Ama kung ano man ang kalooban ng Diyos Ama. Sa banal na Espiritu. Manahan ka sa aming mga puso. Wala kaming ibang susundin kundi ang iyong kalooban kung ano man ang sinasabi sa salita ng Diyos. Thank you sa iyong kaalaman. Thank you sa iyong karunungan na binigay sa amin. Isilyo niyo po sa dugo ni Kristo ang aming mga natutunan upang sa ganun ito ay aming maging gabay. Maging gabay sa aming pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Na maging kapaki-pakinabang ang aming mga katawan, ang aming mga buhay, habang kami ay mayroon pang pagkakataon na makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Gabayan mo ang bawat isa, pagpapalain mo po, dinideklara ko ang iyong mga pagpapala at ang iyong kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo, ng banal na Espiritu. Hallelujah. Lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan, mga ka-Team Jesus, hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.